Ejected ang inabot ni Clay Pudge, huling-huli ang dirty tactics, binauna ng siko sa lalamunan si Scottie Thompson. Gandang adjustment ng Ginebra, vintage LA Tenorio to the rescue sa Game 4. Magkakasuntukan pa si Pinto at Chris Banchero. So semifinals Game 4 sa pagitan ng Barangay Ginebra at Meralco Bolts, kung saan tangan ng Bolts ang 2-1 advantage. Pero magandang simula ng Ginebra, mainit na 16 tutura na nagsimula sa wing 3-pointer ni Scottie Thompson. Gumana agad ang adjustment ni Coach Tim Cone 3-guard lineup ng Gen Kings na pinanguna ni LA Tenorio. Aga ring naghalimaw at napa-flex ni C-Stand sa kanyang early 9 points, samahan mo pa ng 6 rebounds. Well, nabasag na lang ang massive run na yan sa unang tres ni Anjo Karam, pero nagtuloy-tuloy pa ang mainit na opensa ng Barangay Ginebra. Pinangunahan niya ng kanilang mga gwardya na sa LA Tenorio, Stanley Pringle at Maverick Kahanisi, kung saan natapos ang opening frame. Mahigit kalahati ang tambak, 15-31. Second quarter, LA Tenorio pa rin unti-unting nagiging malaking factor sa Game 4 dahil sa kanyang mga hustle play. Dalawang offensive foul na rin ang nakukuha ni LA kay Hodge na nauwi pa sa dalawang technical foul ng Bolts, including kay Coach Trillo na halos magwala sa galit. Bukod sa hustle, heto't naging facilitator pa sa LA, back-to-back assist, including itong alley-oop dunk kay Japet Aguilar. Halfway mark, dahil dyan na magapalalo ang tambak sa saradong 20, 41-21. Yun nga lang, after nyan, agad na nakabawi ng 9-0 run ng Bolts, back-to-back 3-pointer mula kay Bong Quinto at Chris Banchero. Pero LA Tenorio again, binasag lang yan sa kanyang floater, halos pakamatay sa loose ball si Teniente na so far meron ng 7 points, 4 rebounds, 4 assists at 2 steals, walang kupas at natapos ang first half. Still abante ng double digit ang Ginebra, 47-32. Start of the third quarter, dito na nakapag-adjust ang opensa ng Bolts, inaatake na si Teniente. LA Tenorio unti-unti na rin nagpaparamdam si Alain Maliksi offensively matapos ang kanyang 5 straight points, halos lahat yan galing sa free throw shot. Butit still may pansagot pa rin ng Ginebra, mainit si Stanley Pringle na kumana ng 7 straight points. Nasundan pa yan ng wing 3-pointer ni Scottie Thompson, pero halos lahat ng starting lineup ng Gen Kings foul trouble na with third personal foul. Pero still dominating pa rin sa loob si C-Stand at Japet na meron ng combined 28 points. Under a minute mark, napa-take over pa si Scottie Thompson na mainit na kumana ng 7 straight points, at dahil dyan dito pumalo ng tambak sa 24 points, 73-49 end of third period. Pagpasok ng final quarter, magkakasuntukan pa si Banchero at Nards Pinto dahil sa play na to. Well, napikon si Pinto at kamuntikan pang mambato ng bola. Sa sumunod na possession, kitang-kita rin ang dirty tactics ni Clay Pudge, inabangan ng siko sa lalamunan si Scottie Thompson. Well, dahil dyan na-eject sa laro si Clay Pudge, dahilan upang mamain na sa loob ni Japet Aguilar ang Meralco Bolts. Takeover mode sa final quarter, a total of 21 points para kay Japet, at sa huli, hindi na rin nakabangon pa ang Bolts at maitatabla ng Ginebra ang series sa 2-2.